Alas 5:10 na, Ratsada Balita na! Tutukan, subong Lunes. Masobra 20,000 ka individual sa Western Visayas kag Negros Occidental naapektuhan sang baha kag mamunog nga ulan tugas sang habagat. Pagpangawat sang 4 ka persona sa piso Wi-Fi sa Kalibo na hulikam samtang 15 ka inugbulang nga manok kag 3 ka may breed nga kuring ginkawat man. Hubog nga lalaki nga tuyo maglangoy ginapahayag naglumpat sa suba sa Santa Barbara, Iloilo. Babayi patay matapos ginbuno sang iaugangan sa Bacolod City. Bana nga soldado patay man, may pilas ang pagkatiro. Presyo sang diesel, posible naman magsaka sang 2 to 4 pesos kada litro buwas. Ini ang Ratsada Balita. Mayong hapon mga kapuso, mayong hapon Adrian. Mayong hapon man Jert sa nagapanguna nga balita, masobra 17,000 ka individual apektuhan sa habagat sa Western Visayas. Isa na patay bangod sa landslide. Si John Sala may nagaratsada nga balita live sa Barangay Balabag, Pavia, Iloilo. John? Jared Adrian, apisar nga malayo diri sa rehiyon ang Bagyo Inday. Bangon niya ginpabaskog sini ang habagat nagbilin ini sa gihapon sang halit diri sa Western Visayas. Naglabot sa 17,507 ka mga individual na apektuhan sang pagbaha sa weekend sa Western Visayas. Dala sang habagat yang ipabaskog sang Bagyo Inday. Lakil sa mga naapektuhan ang banwa sang Tigbawan sa Iloilo. Tagadugan ang tubig nga nagsulod sa mga pamalay malapit sa Suba sa Barangay Parara Sur kag Buyuan. May duwa pa ka mga balay nga ginanod. Wala kami ka balo kung anong brahon namon. Wala kami ka dlagan kami, wala kami ka bitbit manong bitbito namon Kaya nakulbaan kami. Ba ginanod lang dahil? Nang Di ba yung mga nasalbar man siya nga gamit? mga gamit na naubos na buer naman pro iban mo waay. Waay na pan waay ti gadali-dali lang. Sa Barangay Buyuan may miyembro pa sang pamilya nga nagsaka sa ilatop samtang nagahulat nga ma-rescue. 13 days kami sa babato. May kulbahan kayo yung tama ka basko kang current pala. Ginbawian naman sang kabuy ang 69 anyos nga lalaki matapos matampukan sang tuta sa landslide sa Barangay Nagbatubungan. Nagakatulog kuno si alias Placido sa balkonahe sang iya balay sang nagtipag ang duta. Wala na pulso, wala na breathing, kag medyo deleted ng iyang mata. Kumbaga, wala na siyang kabuhi. Sa Leon, Iloilo, nagubang hanging bridge sa Barangay Kamando bangod sa mabaskog nga daludo sa tubig sa Suba. Sunod sa PDRRMO, isa sa mga rason kung nga amadasig nga magsaka ang level sang tubig ang manabaw nga suba kag sapa. Silted na siya, natampukan na siya sang lupa, nakipot na siya bangod sang human abuses. Amo na subong nga nagabalik, nagasipa pababaw ang tubig kag nakakadto lang sa pamalay. Sa Antique, ginsulod man sang baha ang pila ka mga pamalay. Sa banwa sang Bugasong, kasubo nga nangin suba ng ininga komunidad bangod sa pagtaas ang level sang tubig. Wala man sang mga tawo nga ginreport nga nahalitan sa Itabo. Jared, bangod man sa malain nga tiyempo, 256 tanan ka mga bulutuan na nagpatuman sa suspensyon sang face-to-face classes sa bugos nga Western Visayas sa diin. Masobra 94,000 ka mga learners ang apektado. Jared? Madamo gid nga salamat sa detalye, John Sala. Masobra 3,000 ka individual sa Negros Occidental apektado sang malayang tiyempo sang weekend sa Bacolod City, Pader, sang Burgos Public Cemetery na Rusda. Yaring nagaratsada nga balita. Naglabot sa pulo KLGU sa Negros Occidental ang apektado sang baha dala sa mamunog nga ulan sang weekend. Sa datos sa Negros Occidental PDRMO, masobra 1,000 ka pamilya ukol masobra 3,000 ka individual ang nag-evacuate. Ani siyang Pontevedra no nga damo-damo kita flooding incidents kag do nagsaka gid ng tubig.
And may harap man kita recorded ng mga landslide incidents although wala man may nahalitan. May pilaman gatay-tay kag overflow nga nag-awas apang malasig man nga nag-subside. Sa Bacolod City, narusdak ang porsyon sa pader sang Burgos Public Cemetery bago sa mamunog nga ulan. Kahapon, ginahawanan na ang porsyon sang dalan nga apektado sang pagkatiphag. Ginpakigangutan na sa LGU mahimata sa mga nalubong nga iproseso ang pagsaylo sang mga tulan. Opo, kay Herald Eka, Adrian Pretos, ang naga. Rasada! Samtang pagbaha na eksperyensyahan sa 35 ka barangay sa Iloilo City bangod sa mamunog nga ulan. Samtang masobra 50 ka pansyon nagkalaguba. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Wala nakaluwas ang Iloilo City sa epekto sang mamunog nga ulan sang weekend. Sa datos sang Iloilo City DRMO, 35 ka barangay ang ginbaha. Anom katapak ang pinakamataas nga level sa baha nga record sa Barangay Santo Domingo sa Arevalo. 400 ka mga pamilya ang ginpangbakwit kag ginabugusan sang 1,371 ka individual. Mga launa at kagagaon. Late winds, why kakaginbantayan mo, kaka nagtulog? Away na hindi nakatulog mga gamit mo, pang hawas mo pasakaon. Naguba ang kawayan niya taytay ngayon sa Barangay Santo Domingo nga ginaagyan sa mga residente sa punong. Ano ka tubi, gagraging net dito sa piyak tapos sunset. Sa mga pamilya naman ito na iban. Oo. Ginsulob man ang tubig halin sa dagat ang pila ka pamalay sa coastal areas. Dara kami daw, upom kami daw, basa. At yung mga pom kagulunan Nakapangaman kay tungang gabi Matalik ko nadlaw lang makita mong plastada sang badod. Tatlo ka balay naguba kag anom ka puno sang kaoy kag poste ang nagkalatumba. We had 0 casualties in the city of Iloilo. Aton nga mga pumuluyo, insigida, nag-proceed ayon sa evacuation center. Nagkalarumpag naman ang 55 kapansyon sa Tanza Public Cemetery. Apisar wala na sang suspensyon sang face-to-face classes sa Iloilo City. Wala na nagklase ang daycare center nga ini sa Arevalo bangod ginlimpyuhan pa ang classroom nga ginsulob sang tubig. Igabaha gidi. Andira sa lagyan taga tuhod. Di nakasulod diri sa buong sa center. Ipabalo ko naman ng mga parents. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada! Babayi patay isang ginbuno sang iya ugangan sa Bacolod City. Bana sang biktima nga soldado nasapuan nga may pilas sang pagkatiro. Yari nagaratsada nga balita. Pareho ang ginbawian sang kabuhi ang mag-asawa nga si Private First Class Erwin Paul Pendon, 31 anyos, kag Leonora Pendon, 28 anyos sa insidente sang pagpangtiro kag pagpangbuno sa Barangay 3, Bacolod City. Natabo ang insidente sang Domingo sang hapon sa sulod sang ila Puluyan. Ante sang insidente, nagpadulong sa isa ka resort ang mga biktima kaupo na pinakaimata kag nagtambong sa birthday party. Pag-abot na sa balay, dito na nagluntad ang pagbaisay sa tuwa sa mag-asawa tubtob na batian ang lupok sang pusil. There was a heated argument ng mag-asawa. Ang army is bumunot ng service firearm niya, issued service firearm. Yun yung ginamit niya during a heated argument. Matiyon-tiyon, nasapuan nga may igaw sa pagkatiro sa Erwin. Sa nakita, sa kamay nga si Edwin ang sitwasyon sa anak ka si Erwin. Nagkuhay ni isang kutsilyo, kag ginbuno si Leonora sa kilid, kag iban pangabahin sang lawas suno sa ilahimata. Damay na lang pati iya nga magad. Buno amo to nagaw pa namon ng kutsilyo. Apa pa namon na boy. Na-recover sa lugar ang service firearms sa soldado nga 9mm pistol. Nagsungka ang amay nga si Erwin kag preso na sa Police Station 2 apang nagpaiway nga magpa-interview. Handa nga magpasaka sa reklamo nga homicide ang maghimata ni Leonora. Tablangoy, uri mo at kung ba na do nalingaan man, gambal sa nadaan niya nga ubuson ng pamilya mo. Nailo sa mag-asawang 11 anyos ng bata ngayara sa pagtatap sang lolo kag lola. Nagabulig si investigasyon ng PRO-NIR sa insidente. We're rolling out kung ano gitong natabo during that time. Mag-inom kita, isulod lang sa tiyan, hindi na pagpasakaon sa ulo. Opo, kay Herald Eka, Adrian Pretos, ang naga. Rasada! Sa Kalibo Aklan, 4 ka persona nahulikam nga nagapangawat sa piso Wi-Fi machine. Samtang 15 ka manok kag 3 ka kuringgin kawat man. Si John Sala may nagaratsada nga balita.
Makita sa sining nga CCTV footage ang 4 kalalaki nga nagapakadtupakari kag nagadinalagan sa tubang sa mga stall sa Veterans Avenue, Barangay Poblasyon, Kalibo Biyernes ang kagahon. Matiyon-tiyon, makita niya ginaguba na sang duwa ang piso wifi machine. Nakuha sang 4 ang masobra 300 pesos nga coins nga sulod sini. Sa investigasyon sa Kalibo Police, 7 tanan ka mga lalaki nagpangawad. Magluwas ang piso wifi machine, may ginsulod man sila nga isa ka establishmento, apang wala sang may nakuha. May isa na po tayong na-identify doon kasi nagkanda-kinigit din tayo ng McCracken. However, yung amin po yun pa yung still mga identification natin, yung mga grupo lang din po within Kalibo. Sa pagpangusisa sa kapulisan, may mga kaso na sa pagpangawat ang 7. Sa Barangay Briones naman, 15 ka mga manok kag 3 ka dirasa nga kuring ang ginkawat sa 4 ka mga pamalay. Sunod sa Kalibo Police, 3 ka mga balay ang unang ginkawatan nga yara sa isa ka compound. Sunod nga ginkawatan naman ang isa ka balay nga malapit sa ila. Initially po, meron kami mga tinitingnan ng mga person sa internet kasi yung tinitingnan natin doon is may alam po yung individual na pumasok doon kasi alam nila kung saan kukunin. Amo man sini ang pagpati sa punong barangay sang Briones. Ako na tanga duda. Oo. Hindi man pwede magbuka raw ayag. To ay matawag sa na lang may mga manok ka to. Upod kay Hans T-Shirto, John Sala Anaga, Ratsada. Mabusa na lang ko naman yung papremyo nagahulat sa ating Kapuso Big Time Panalo Season 5. Pwede magpadala sa entries subtob sa August 7, 2026. Magpadala sa entries para may chance nga magdaog ang mga manugbakal kag sari-sari store owners. Ang pinakaginamantagan niya nationwide promo sa Jimmy Network magapanghatag sa masobra 6 million pesos nga papremyo kag for the first time. May duha ka maswerte nga magapauli sa grand prize nga 2 million pesos tax-free. Magluwa sa grand prize winners, madamo man ang magadaog sa cash prizes sa aton Kapuso Big Time Panalo. 10 winners of 50,000 pesos, 100 winners sang 5,000, kag 280 winners sang 1,000 pesos each. Maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches sa aton Jimmy Regional TV kag radio stations. Kag pwede man sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake FB accounts ug scam text. Tutok lang sa Jimmy kung magbisita sa official FB page www.facebook.com/JimmyPromos kag microsite promos.jimmynetwork.com/JimmyPromos para sa complete mechanics kag announcements. Bantayan. Presyo sa diesel posible naman magsaka sang 2.4 pesos kada litro buwas. Tutukan sa pagbalik sang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Mga kapuso, gin-presentar sa prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, subong nga adlaw ang Regional Director sa National Bureau of Investigation sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga si Attorney Jeremy Lotok. Si Lotok ang ikaduhang witness ng prosekusyon sa grave threats kag assassination plot nga ginaligar ginpatuhoy sa Vice Presidente kanay Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos kag kanay House Speaker Martin Romualdez. Ginpahayag ni Lotok nga ginmanduan ini sang sadto NBI Director nga si Jaime Santiago nga magpatigayon sa investigasyon kaangos sa video sa online press conference on November 23, 2024. Diri ginapahayag ginmeet lang sa bise nga may gin-contact ini nga tawo nga magapatay sa natungdan nga mga opisyal. Ginpadalaan kuno nila sa sapina ang Vice Presidente apang wala ini nag-abot. Ila man kuno ginpasapina ang mga miyembro sa media nga nagpakigbahayon sa press con. Samtang nagapatigayon sa direct examination si Prosecution Counsel Attorney Virgil Ligutan, gin-question sa defense panel ang pagbasa sa witness ang notes antes magsabat. Apang ini ang ginpahanugutan sa impeachment court. Pila ka motorista nagareklamo sa lutakon kag lubak-lubak nga dalan sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Yaring nagaratsada nga balita. Sa mga video, ginpadala sa News C, makita nga nagahiray-hiray lang ang mga motorsiklo kung maglabay sa sining nga dalan.
Sa isa pa nga video, hugot nga nakakabit ang sakay sa tricycle para hindi mahulog bangod sa lubak-lubak nga dalan. May isa pa kalaragway kung saan makita nga may mga lutang uniforme sang bata matapos madanlog sa dalan. Ini ang ginagunto sa mga motorista kada maglabay sa alternatibo nga dalan sa barangay Visalec, Bacolod City. Drianay, nagalabay ang mga motorista umpisa sa Hunyo 17 bangod ginbakbak ang dalan Hernaes nga mayor nga alagyan sa barangay. May agagig ko na yung may natumba nga single na motor. May pa nga bata, may kuwan sa likod, angkas. At dapat nga dasigo nila pag ubra. May isa pa ka ruta sa Araw Relocation Site apang mas malayo kag madulom kung gabi suno sa barangay. Nag-request ang barangay sa traffic enforcer nga magamanihar sa masalakyan nga nagalabay. The one coming in will use the barangay road na gina-repair na portion na way pa na repair. Dira na sa magi pasulod. Ang isaya mapagwa dito. Kagina piso ni na. Antes lapag yan man liwat. Pwede mga 6 ari na kami ni Muti. Kung wai pa kami, iban ka sulod gid ay. Magalawig tubtob Disyembre ang pagkayo sa mayor nga dalan apang panawagan sa mga residente. Dasigo ng pagkayo, agon hindi na maglawig pa ang ila pag-antos. Opo, Kiril Casillo, Adrian Pretos ang naga. Raksada! Mga kapuso, search and retrieval operation sa lalaki nga naglumpat sa Aganan River sa Santa Barbara nagapadayon. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Ginabuluban ta pasado alas 12:30 kahapon sa ginapay nga naglumpat sa Aganan River sa Ibawan, Santa Barbara ang 39 anyos nga si Jomel de la Dia. Ini sa tion nga madalo mang subakag babaskog ang daludo sa tubig. Tubtob subong nagapadayon pang search and retrieval operation sa Santa Barbara MDR-RMO kag emergency responders. Ikita ko tanagalangoy langoy sa tanga nagabutwa-butwa ulo na nalang guwa-guwa tigin singgitan ko ang pakaduwa ko nga ilagso na tikang uri nagsarurot ron way daron nanda na kitaan. Base sa payag sang pakaisa siniyara sa impluwensya sa makahulubog nga elimnon si Jomel sa naglumpat ini sa suba. Sagad ka malangoy nga tinagambal man tanaheud tiambal ko hubog kaw. Apang sunod sa Santa Barbara MDR-RMO apisar nga nakahibalo maglangoy si Jomel bangod sa kadalumon sang tubig nga ginabanta naglabot sa 15 feet kag mabaskog nga daludo, posible nga nabudlayan ini. Given nga ang subject or ang victim is under the influence of liquor, so, ang imo nga capabilities ma-downgrade na. Wala sang pang-ibabaw nga palapton apang naka-shorts nga ito mang biktima sa naglumpat sa suba. Nagapanawagan naman sa bulig ang mga himata sini sa posible nakakita sa iya. Upod kay Hasty Sherto, John Sala. Anaga, Ratsada! Nabuhag ang pila ka mga residente sa San Carlos City, Negros Occidental matapos makita ng post sa isa ka Facebook group kung saan may mensahe nga may gintanong nga bomba sa eskwelahan kag kaiping pa nga mga lugar. Ginayon niya ginpanulungan sa otoridad kag clear ang lugar. Nagwa sa pinakaulihing investigasyon nga isa lang ka-prank ang mensahe. Paraing pang inatumod kung sino ang nagpadala sa bomb threat. Sa iban pa nga balita, ginrekomendar sa PRO6 nga pasakaan sa mga reklamo nga grave threat, coercion kag violation of domicile ang mga katapo sa PNP IMEG kag Special Action Force nga nagsulod sa Iloilo City Police Station 4 sa Molo sa Hulyo 1. Tinutuyo sa operasyon nga magserbe ang warrant of arrest sa isa ka wanted person. Magaserbe nga tagreklamo ang isa ka punong barangay tagiya sa Tiangge kag katapos ang media. Wala pa na determinar kung pila ang pasakaan sang kaso. Na turnover na sang Regional Investigation and Detective Management Division ang natipon ng mga ebidensya sa Legal Division para sa evaluation. Kung matapos, igapasa ini sa National Police Commission 6. Based na sa ilang source statements, sa elements sa crime na natabo, so those are the cases that should be filed. Kabusang may pagsaka kag posible magbuhin sa presyo sang gatong subong nga semana. Sa estimates ang oil industry source sa talana magsaka sang 2 pesos kag 50 centimos tubtog 4 pesos kag 50 centimos ang kada litro sang diesel. Posible nga man nga magsaka sang 75 centimos o kung magabuhin sang piso kag 25 centimos ang kada litro naman sa gasolina. Nakabasa ini sa whole week trading sa nagligad nga semana.
Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Balantayin mga puso ng inbagyo na ang low pressure area ginamonitor sa GWA sang Paragon Philippine Area of Responsibility. Malayo man sa kadutaan ng bagyo nga may international name nga Haishen, gani wala sang direktang epekto sa pungsod. Samtang padayon nga nag-apekto sa dakong bahin sa Luzon ang habagat. Pero sunod sa pag-asa, posible maghinay ini sa masunod nga inadlaw. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang heavy to intense rain sa probinsya sang Capiz, subong man sa Negros Island Region, gani maghalong sa posible baha di ganing landslide. Mga kapuso, 3 kabalay sa demokrasya haron na sunog. Masobra 90,000 pesos ginbilin nga danyos. Si Zen Kilantang Sasa may nagaratsada nga balita. Makitaan ang pagdabadaba sang kalayo sa Barangay Demokrasya sa distrito sang Haro, Iloilo City. Nagbuligay ang mga residente kag bumbero sa pagpalong sang kalayo. Resulta, 2 ang totally burned samtang 1 ang partially burned. Sa investigasyon sang Bureau of Fire Protection, nag-umpisa ang kalayo sa ikaduha nga panalgan sang balay ni Marieta Acosta kag naglapta sa kaiping sini nga mga balay. Sa subong, ang amo na may nakuha kami ito na evidence which is ang mga burned solid electrical wires and ashes and debris na ipapadala pa naman sa National Headquarters. Suno kay Nanay Marieta, wala pa sila makatulog sang matabo ang insidente. Ang bata sini nga lalaki ang unang nakakita sang aso. Gani gilayon silang nagwa sa balay. Nabot sang ilion niya, manghihi sa kuntani, inabrihan niya ng kwerta namon. Pag abriya nag-ano ang aso, kabaho ang aso, gulpiada lang dahil nag-ano ang kalayo. Naglabot sa 98,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog, samtang padayon pa ang investigasyon sang BFP sa ginhalinan sang kalayo. Upod kay Hans Disyepto, Zen Kilantang Sasa, ang naga. Ratsada! Mga kapuso na ospital ang 3 kalalaki nga sakay sang 2 ka motorsiklo nga nagbunggoanay sa diversion road sa Mandurriao, Iloilo City kahapon sang kaagahon. Nagluntad ang aksidente kadungan sang fun run nga ginpatigayon kung sa diin may partial road closures nga ginpatuman. Bangon sa aksidente, may pila ka netizens nga nagkwestiyon sa pagpatigayon sang fun run sa diversion road kag sa ginaaligar kakulang sang nagabantay kag signages. Ginklaro naman sang chairman sang Committee on Transportation nga si Councilor Cedfrey Cabaluna nga may ordinansa nga ginpasar kaangot sa aktibidad. Naghingyo man ini isang report na gikan sa PNP kag sa mga natungdan para masanagan sa natabo. Mga puso, yari na ang balantayan sa The Master Cutter. Ang big day ni Biang Matigayon ay Han. Sino ba lang masabutahe sa gown niya ginhimo ni Atoy? Bantayan ni nakarontanan sa Jimmy Prime 8 p.m. pagkatapos sang 24 oras. Samtang ano ba ang makita ni Isa sa video ang ginpadala sa iya? Mapati na ba siya sa aligasyon ni Hex nga may iban nga babae si Martin? Bantayan ang dugang pang may eksena sa Task Force Firewall 8:50 p.m. sa Jimmy Prime. Mga vendors kag manugbakal ginakahangawaan ang pagdanaw sang tubig sa 2nd kag 3rd floors ang Iloilo Terminal Market. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Nagapangsaga na lang ang gininga vendor bangod sang danaw sa salog. Makitan man ang duwag yellowish nga tubig nga ragaawa sa isa sa mga lababo. Ilang sitwasyon sa pila ka vendor sa ikatatlo nga panalgan sang eatery section sang Iloilo Central Market sang nagligad niya semana. Apisar naghagan-hagan na ini sa mga semana. Barado sige hapon ang tubo sang ilalababo. May nagwa na da nga yellow, da ngihi, do ngihi, na blaya baho, blaw kay kauluya, bla magalabay da mga customer. Antes makaon na dingihi, anay masimutan. 2 weeks na ni nga amon hangyo sa babaw. Bangod sa pagulan-ulan sa mga semana, nagdanaw man ang salog sa 2nd floor. Ang tubig ang nagatulo halin sa 3rd floor. Delikado ko siya rin. Ang among di nga bugas ko din kaya di paktang sa adlaw okay wala gatulo. Kung gabi magbalik kami mag-open kami, basta na amon di nga bugas. May mga nadanlog na gani kuno nga mga manugbakal bangod sang tubig sa salog. Siyempre madanlog ang pahigad ka lang kung wala sang danaw.
Suno sa Iloilo City Local Economic Enterprise Office, barado nga tubo ang isa sa mga posible rason sa pagtulos ng tubig. Ginkayo na ang problema, kag ginaobserbahan kung diin pa posible may leak. Balaan mo kung wala siya barado, matayo yun lang ang water. May remedy to, tapos tinluan. Galing wala to, pamalahon, anay. Tapos sabong kinakayo to. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada! Mga kapuso, matanawang episode nga ini kag iban pa nga mga lokal nga balita sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede ba ninyo mabisita ang aming official YouTube channel, GMA Regional TV, kaya click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita halin sa mga rehiyon. Madamong salamat sa mga kapuso, pati na sa aton mga kapuso abroad, ako sa Eden Prietos. Ako naman, si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV, wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa do, tubtob sa buong matutod niya serbisyo, gidla. Tubtob was, ululupon giapon kita tanan sa Ratsada!